Good day everyone. My name is Judian Esmuyo and today I will discuss about the characteristic of living matters. Kapag sinabi daw po nating organization, ito ay nagsisilbing basic unit na pinaka-building blocks ng buhay. Halimbawa, isipin mo na parang Lego blocks ang mga cell. Ang isang cell ay nagsama-sama para maging tissue gaya ng muscle tissue. Ang mga tissue ay nabubuo ng organ gaya ng puso at ang mga organ ay magiging organ system gaya ng circulatory system hanggang sa mabuo ang isang tao o hayop. Ang metabolism ay kabuuan ng lahat ng chemical reaction na nagaganap sa loob ng isang organismo upang maproseso ang enerhiya at mapanatili ang buhay. Hindi lang ito tungkol sa mabilis o mabagal na pagpapapayat. Ito ay mismong engine o makina na nagpapatakbo sa atin. Madaling bibigay ang mga organ natin sa oras na magbago ang kondisyon sa paligid. Halimbawa, kapag lumabas ka ng tanghaling tapat at sobrang init ng panahon, ang internal reaction ng katawan mo ay magpapawis. Ang pagpapawis ay paraan ng katawan para palamigin ang sarili mo. Maibalik ka sa normal temperature, 37. Kapag nilamig ka naman, ikaw ay manginginig dahil ang paggalaw ng kalamnan mo ay lumilikha ng init para hindi bumaba ang body temperature mo. Ganon din ang pagbabalanse ng dami ng tubig, asin at asukal sa dugo natin. Homeostasis. Ang homeostasis ay thermostat ng katawan o ang kakayahan nitong mag-adjust para mapanatiling balance at ligtas ang internal environment. Kahit anong gulo o pagbabago ang mangyari sa labas kung walang homeostasis. Ano ang metabolism? Ang lahat ng buhay ng organismo ay nangangailangan ng enerhiya upang patakbuhin ang mga komplikadong biological na proseso sa katawan. Ang metabolism ay kabuuang pamilya o kabuuan ng lahat ng chemical na reaction na nagaganap sa loob ng isang buhay na organismo upang mapanatili itong buhay. Cellular organization. Organization ng cell. Ang lahat ng bagay na may buhay, all living matter ay binubuo ng isa o higit pang mga cell. Ang cell ay tinuturing na pinakapangunahing unit ng istruktura at paggana ng isang buhay ng organismo. Nahati ito sa iba't ibang kategorya at bahagi. Number 1, uri ng organismo base sa dami ng cell. Unicellular. Ito ang anyo ng buhay na binubuo lang ng iisang cell. Single cell, tulad ng bakterya. Multicellular. Ito naman ang mas komplikadong organismo na binubuo ng maraming cell. Ang cell na ito ay nagsasama-sama upang mabuo ang tissue at organ system, tulad ng mga hayop at halaman. Ano ang nasa loob ng cell? Naglalaman ito ng mga organelles o maliliit na bahagi na may kani-kaniyang espesyal na tungkulin o trabaho upang mapanatiling buhay ang cell. Sensitivity and reaction, pagtukoy sa pagbabago. Ang mga buhay ng organismo living matters ay may kakayahang makaramdam, detect, at mag-react sa mga pagbabago ng kanilang kapaligiran. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito kasi ang kakayahang ito ay tinatawag na sensitivity o pagiging sensitibo ay critical para sa kanilang kaligtasan upang makahanap ng pagkain, makaiwas sa panganib o mga maninila. Predators. Halimbawa, ang phototropism ay isang malinaw na halimbawa na pag-react ng halaman sa kapaligiran. Ito ay ang paglaki o pagpabaluktot ng halaman patungo sa direksyon ng liwanag, tulad ng sikat ng araw. Ginagawa ito ng halaman upang mas makuha nito ang pinakamaraming enerhiya, maximize energy intake, na kailangan niya para sa photosynthesis.